Noong unang panahon sa kaharian ng France, may makisig na prinsipeng nagngangalang William. Si Prince William ay matapang, malakas at totoo. Nang mamatay ang kanyang ama, ito ang pumalit na hari. Bilang hari ay alam nito ang pangangailangan ng mga tao. Sinisigurado niya na lahat ay naiingatan dahil gusto niya maging maayos ang lahat sa kanyang kaharian. Isang gabi habang siya'y natutulog ay napaginipan niya ang isang reyna na humihingi ng tulong. Nakikiusap ito na tulungan si Haring William sa panaginip. Tulong, prinsipe! Prinsipe, tulungan mo kami! At biglang nagising si Haring William dahil sa kanyang panaginip. Ha? Teka, anong klaseng panaginip ito? Kinabukasan ay ganun pa rin ang kanyang panaginip. Parehong reyna ang humihingi ng tulong. Tulong, prinsipe! Prinsipe, tulungan mo kami! At biglang nagising si Haring William dahil sa kanyang panaginip. Bakit paulit-ulit ang aking panaginip? Hindi ito nagkataon lamang. Siguro ay totoong nasa panaginip ang reyna. Kailangan ko siyang tulungan. Ngunit papaano ko siya matutulungan? Ano bang kailangan kong gawin? Kinonsulta ni Haring William ang kanyang ministro. Daniel, sa tuwing matutulog ako ay mayroon akong parehong panaginip. Isang reyna ang humihingi ng tulong sa akin sa panaginip ko. May pakiramdam ako na nasa peligro siya. Kailangan ko siyang tulungan. Ano bang kailangan kong gawin? Mahal na kamahalan, hindi kita maintindihan. Siguro ay pinaglalaruan ka ng iyong isip. Ang pag-iisip mo ay puno ng problema sa mga tao. Kaya siguro ganyan ang iyong panaginip. Marahil ay ganun po yun. Hindi, Daniel. Hindi ganun yun. Hindi ako pinaglalaroan ng isip ko. Sigurado akong totoong may isang reyna na nangangailangan ng aking tulong. Paano natin siya matutulungan kung nasa panaginip mo lamang siya? Hindi natin alam kung saang rehiyon o kaharian siya nakatira. Paano natin siya mahanap? Hindi po natin alam ang kinaroroonan niya. Daniel, ikaw na muna ang bahala sa responsibilidad ko. Ako'y babalik, ngunit hahanapin ko muna siya. Ngayon ay kailangan kong gawin to para sa kanya. Nagulat si Daniel sa sinabi ng hari at sinabi niya kay William, Mahal na hari, pakiusap, huwag mong hanapin ang isang anino. Paano mo malalaman ang kanyang pangalan at tirahan? Ito ay isang sugal. Hindi pinansin ni William ang payo ng kanyang ministro at humayo sa karwahe upang hanapin ang reyna sa panaginip. Si William ay may espada na kayang pumatay ng sinumang makapangyarihan. Dala-dala niya ito at nagtungo sa reyna. Naglakbay si William upang mahanap ang reyna. Naglakbay siya kung saan-saan hanggang sa habang siya ay nasa biyahe ay bigla siyang napagod. Umupo siya sa puno upang umidlip. Muli ay nakita na naman niya ang reyna sa panaginip. Mahal na hari, tama ang direksyon na iyong nilalakbay. Ngunit mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Dahil sa iyong daraanan ay maraming pagsubok at paparating na mga panganib. Nang marinig ni William ang bilin ng reyna, alam niyang nasa tamang direksyon siya. Sinunod niya ang bilin na sinabi sa kanya ng mahal na reyna sa kanyang panaginip, kaya't siya'y nagpursigi. Muli ay nagising siya bigla. Bumalik ulit sa aking panaginip. Siguro ay kaya niyang makipag-usap sa akin gamit ang kanyang kakayahan. Sinabi niya na rin na nasa tamang direksyon ako. Sigurado na ako kung saan patungo. Kailangan ko nang magmadali. Nagpatuloy si William sa direksyon na iyon. Nakarating siya sa isang gubat na puno ng mababagsik na hayop. Ito ay mga agresibong hayop at uhaw sa dugo. Napakababangis ng mga hayop na ito. Ngunit napakatapang ni Prinsipe William. Hinarap niya ito. Hinarap niya ang lahat ng mababangis. Sinubukan itong umatake. Ginamit niya ang kanyang espada para patayin ito. At matagumpay niyang natalo ang leyon. Sa wakas, pagkatapos ng pakikipaglaban sa mga hayop, ay nakalabas na siya ng gubat. Nakarating naman siya sa ilog. Naroon ang mga naglalakihang buhaya. Wala nang ibang daan para makatawid kundi sa ilog lamang. Ang tanging paraan para makatawid ay ang paglangoy. Nilangoy ni William ang ilog.
Naglapitan ng mga buhaya upang kainin siya. Ngunit hindi nagpapatinag si Prinsipe William. Nilabanan niya ito. Nang buksan nila ang kanilang bibig ay ginamit nito ang espada upang patayin ito. Sa tulong nito ay nakatawid siya ng ilog at matagumpay siyang nakatawid dito. Pagkalagpas ng ilog ay nakarating naman siya sa isang disyerto. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad. Naglakad siya at narating ang isang kaharian. Siguro ay dito nakatira ang reyna. Natuwa si William nang marating ang kaharian. Naglakad siya at pumasok dito. Ngunit mayroong kakaiba. Naglakad siya at pumasok dito. Dito ay napakaraming tao at napakagulo. Nakita niya ang isang dambuhalang dragon na nagbubuga ng apoy at nagpapahirap sa mga tao. Nagulat si William nang makita niya ito. Halos hindi makapaniwala si William sa kanyang nakita sa pagpapahirap sa mga tao. Ang nilalang na ito ay masama at malupit. Siguro ay kaya tumawag ng tulong ang reyna dahil sa nilalang na ito. Kung hindi ko siya tatapusin, pahihirapan niya na parang nasa impyerno ang mga tao. Kailangan ko itong patayin. Kung hindi, maraming mahihirapan dahil sa kanya. Naglakad si William patungo sa dragon na nagngangalang Luca. Si Luca ay makapangyarihan at matalino. Ngunit hinarap pa rin ito ni William ng buong puso para sa mga tao. Ngayon, sino ka? Hindi mo ba ako nakikilala? Makita lamang ako ng mga tao ay tumatakbo na sila sa takot. Pero ikaw, mas gusto mong mamatay sa paglapit sa akin? Sa totoo lamang ay hindi pa ako nakakita ng kasing tapang mo. Hindi mo ba mahal ang buhay mo? Nakakamangha ang iyong katapangan. Hindi ko kayang makita ang pagpapahirap mo sa mga tao. Hayaan mo sila. Kung hindi, ay hindi ko hahayaang mabuhay ka. Bakit mo sila pinahihirapan? Papatayin mo ba ako? Ihahampas kita sa lupa na parang isang lamok. Kaya lumapit si Luca upang umatake kay William. At nilapitan din ito ni William ng walang takot. At sila'y nagsimulang magsagupaan. Umatake si William gamit ang espada niya. Biglang nawala si Luca sa kanyang harapan. Nagulat si William sa aksyon nito. Lumitaw ulit ito. Umatake muli si William. Naulit-ulit at bigla itong nawala sa lupa. Kamahalan! Saksakin mo ng 3 beses ang lupa kung saan siya biglang nawawala. Kinuha ni William ang espada at sinaksak ang lupa ng 3 beses. Lumitaw ang halimaw paakyat at doon ay naputol ni William ang ulo nito. Pagkatapos mamatay ng halimaw, ay nagsilabasan ng mga tao at humanga sila kay William. Ang reyna ng kaharian na si Hazel ay biglang lumitaw sa harap niya. Namangha siya na makita si William sa kanyang harapan. Nahulog din si William sa kagandahan nito. Sila'y nagkatitigan ng matagal at nagsalita ang reyna. Mahal na hari, ginawan mo ako ng malaking pabor sa pagpatay mo sa halimaw. At dahil sa kabutihan na iyong pinakita, ay habang buhay kong tatanawin ang utang na loob na ito. Maliit na bagay. Ito ay aking moral na obligasyong tulungan kayo. Sa lahat ng mga tao, bakit akong naisip mong tawagin? At paano mo ako nakakausap gamit ang iyong panaginip? Kamahalan, nagagawa ko ito dahil sa aking abilidad. Kailangan ko ng isang matapang na taong papatay sa halimaw na si Luca. Kaya naman, ginamit ko ang aking abilidad para hanapin ka. Makakahingi lamang ako ng tulong sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Mahal na prinsipe, hinahangaan kita sa katapangan na ipinakita mo sa amin. Ikaw ang aking reyna sa panaginip. Paanong hindi kita tutulungan? Reyna Hazel, una kitang nakita sa panaginip ko ay minahal na rin kita. Maaari mo ba akong pakasalan? Namangha ang reyna kay William. Namula ang pisngi ng reyna sa kanyang narinig. Ang kanyang pagkahiya ay tanda lamang na pumayag din ito. Napamahal na rin siya kay Haring William. Kahit sa maikling araw lamang ay napalapit na ang loob nila sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang araw ay ikinasal din ang dalawa.
at sila ay namuhay ng masaya habang buhay. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.